beloved Boss Mike Cervera. Po tayo sa ganung sitwasyon. Ito, pakinggan ho ninyo mga kababayan. Pakinggan nyo ho si Attorney Claire Castro. Pakinggan na ho natin. Makinig. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies, at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gawing pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Correct. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. In control of the situation. So under control. Pinalalabas ho kasi ngayon ng mga kulto ni Duterte na mga kababayan ko tuloy-tuloy na daw ang pagtaas ng presyo ng crudo. Totoo naman ho yan. Makokontrol ba ng gobyerno yan? Hindi ho. Di ba? Hindi ho. Ano magagawa niya nagkakagera nga noon naman nung panahon nga nila Duterte, nangyari yung gera ng Russia at saka ng Ukraine, di ba? Umabot nga ng 100 may nagawa ba si Duterte? Ano sabi ni Duterte? Kahit na bitayin nyo siya, wala siyang magagawa dyan. Sapagkat yan, problema sa ibang bansa yan. Ganon. Diyan sa mga nag-aaway dyan, tulad yan ngayon, sa gera ng US, Israel versus Iran. Ayan, nagkakagulo. Lahat ng dadaan doon sa bukana ng dagat para makadaan yung mga bare-bariles o mga tanker na naglalaman ng mga gasolina at langis. Hindi ho makadaan Ngayon, malakas ang demand. Walang supply dahil nga dyan sa gera. Saan kukuha? Ano mangyayari kapag mabibitin na ho yung supply ng mga crudo, langis at gasolina? Siyempre magmamahal. Halimbawa po kasi hindi ho maiintindihan ng mga DDS ito Sa inyong palengke, sa inyong barangay na lang, sa inyong barangay, dahil hindi kayo nakapagtanim ng sibuyas at kokonti lang ho, yung mga nagtanim, ang mangyayari, magmamahal ang sibuyas. Kaya pag bumili kayo sa palengke, mahal ang kilo. Ganon, kasi kokonti lang ang supply. Tapos malaki ang demand. Ganon. Di ba, Catherine Galpo? Halimbawa ho mga kababayan, nabibitin tayo sa mga bigas-bigas. Di ba? Dahil hindi nakapagtanim ng mga palay ang mga magsasaka, at hindi rin makapag-angkat sa ibang bansa ng mga bigas, siyempre tataas ang presyo. Ganun ho lahat ng produkto. Kahit anong klaseng produkto. Produkto sa asukal, pagka tumaas ang demand at walang supply, wala, tataas talaga presyo. Di ba mga kababayan ko? Ngayon, ngayon, isisisi mo ba sa presidente yan? Hindi maaari kasi hindi naman siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng gera-gera. Ano ba yan? Di ba? Dito sir sa Germany, matik, tumaas. Ang kuryente dito ngayon, tumaas na naman pamasahe dahil sa gera. Yan, mga kababayan ko. Kasama lahat yan. Sigurado yan. At kapag tumaas pa naman yung mga presyo, ang hirap ibaba Di nyo ba napapansin mga kababayan ko? Pag tumaas na ho yung presyo, ang hirap-hirap ng pababain, mga kababayan. Ewan ko ba? Minsan sinasamantala din ng mga hayop na mga
Oh, ito na. Oh, pasok. Para ang pagdeklara ng state of Ito na. Mga kababayan ko, tinutulak na ang pagdedeklara ng state, ano to, state of, ano ba yan, calamity ba o whatever, Pakinggan natin. Oh. tinutulak sa Kamara ang pagdeklara ng state of emergency sa buong State of emergency, mga kababayan ko, sa buong mundo ngayon. Oo, yan ang panawagan ng maraming mga congressman. Eto na naman itong mga hayop na congressman na to eh. Alam niyo kung bakit kailangan magdeklara ang Pangulo ng state of emergency? Kasi kailangan nila makakuha ng pondo para sa mga constituent nila. Ang problema, kapag ka nagbigay ng pondo, ang national, ang gumawa ang presidente, nagdeklara ng ganyan, kakabig na naman yung mga hayop na yan. Nako, grabe. 'Di ba? Marami na naman silang katang-katang na mga pera na makukuha. Oh, ganun ho. Oh, ang tanong, papayag ba si Pangulong Bongbong dito? Nako, Diyos ko po. Oh, sige, pasok. bansa. Yan po ay kasunod pa rin ng malawakang oil price hike. Ano kaya ang sagot ng Pangulo dyan? Para sa detalye live, mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, may reaksyon na ba ang palasyo dito sa tinutulak na state of emergency? Ako. Ruth, hindi natin kailangan na magdeklara ng state of national emergency sa ngayon sa kabila ng sunod-sunod na paglobo ng presyo ng petrolyo. Yan ang binagyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, in control pa ang gobyerno sa ngayon. Mga kababayan, in control, ibig sabihin, kontrolado pa ng gobyerno ang mga nangyayari ngayon. Tulad nung sinabi kanina ni Atty. Claire Castro, kontrolado pa ho itong mga nangyayari na ito, mga kababayan, kontrolado pa. Kaya wala munang dapat ipag-alala ang mga mamamayang Pilipino. Pero mga kababayan ko, yung mga kongresista, kaya ho nagmamadali na magdeklara ng state of emergency. Etong mga kongresista, kasi makakakuha ng pondo, makakadugas na naman sila. Kasunod ito ng panawagan ni TUCP Representative Raymond Democrito na magdeklara na ng state of national emergency para pansamantalang i-take over ng gobyerno ang oil industry at ma-regulate ang presyo ng petrolyo. Pero paliwanag ng Malacanang, wala pa tayo sa sitwasyong kailangan nito. Nagkakausap naman daw ang Department of Energy at mga oil companies. Ipinagpaubaya naman ng palasyo sa Kongreso kung kailangan i-repeal ang oil deregulation law. Sabi ni Jose Castro, mga mambabatas na ang dapat maglatag ng panukala na pwedeng maka-impluwensya sa Pangulo. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Sabihin nyo na mag-chat-chat na kayo. Ganon. Totally, babalangkas kayo ng batas para dyan sa, sa state national emergency, mga kababayan. Mag-ano na kayo. Pati yung chat-chat. Gawin nyo na. Baka sakaling mabago-bago, di ba, Junjun? Nasa Kongreso na po yan. Kung ano po ang kanilang nasa saloobin, kung ano ang nakikita nilang magiging maganda para sa ating bansa, at kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas. Ang problema nga, Atty. Claire, hindi naman yun yung gusto nila eh. Hindi yung pagbabalangkas ng batas na pakikinabangan ng Pilipino. Ang kailangan nila, pondo. Di ba? Pondo ng pondo ng pondo. Ako, Diyos ko po. Di ba, Junjun? Sige. Ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno in control of the situation. Yun na nga. Pero ang mga DD shit, etong mga kulto ni Duterte, ayan, puro pananakot, puro anarchy, yung kanilang daladala, mga kababayan ko, puro destabilization, mga kababayan, di ba? Yun po kudita na naman daw, mga kababayan. At may mag-asik daw ng mga pagbobomba, ang nagagamitin daw ng nila. Naku, Diyos ko, grabe.
Sa gitna ng pangyayari sa Middle East, tingin ni Vice President Sara Duterte maraming pagkukulang si Pangulong Marcos. Kita Pero niyo? hindi gaya dati, hindi pinuntirya ng palasyo ang bise. Sa halip, sinisi nito ang nagtanong sa bise. Sinabi raw kasi ng nagtanong na masama ang loob ng mga umuwing OFW dahil hindi sila sinalubong ng Pangulo kahit na wala naman itong basehan. Sabi ni Castro, Kita niyo mga kababayan ko, minsan yung mga reporter din ang mga nagpapagulo talaga, no? Mga nagga-gaslight ba? Gina-gaslight nila kasi alam nilang luka-luka. Alam nilang patola si Sara Duterte kaya kung ano-ano na lang sasabihin. Tapos ibabalita nila. Ganun no, mga kababayan. Luka-luka rin itong mga taga-media Oh. maging neutral dapat ang nagtatanong para may makakuha ng maayos na sagot. Yeah. Hindi rin pinalagpas ni Jose Castro ang mga hirit ni legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si attorney Nicholas Kaufman. Yan. Sinabi kasi ni Kaufman na 1 taon na mula nang pinagtaksila ng kasalukuyang administrasyon ang dating Pangulo. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Kita nyo, mga kababayan, ito ang problema sa mga ito. No? Lagi na lang sinisisi si Pangulong Bongbong. Diyan po sa kasalanan ni Digong. Unang-una liwanagin natin. Unang-una, hindi ho si Pangulong Bongbong ang pumatay. Si Digong po yun. Si Digong po ang mga pumatay ng mga kapwa Pilipino. Ikalawa, mga kababayan ko, hindi ho si Pangulong Bongbong ang nagdemanda. Hindi ho si Pangulong Bongbong ang tumulong sa mga biktima, pamilya ng mga biniktima ni Digong para i-demanda at maghain ng complaint o reklamo diyan po sa ICC. Mga kababayan ko, bakit si Pangulong Bongbong lagi ang may problema? Bakit si Pangulong Bongbong ang may kasalanan? Kung wala sa dalawa. Una, hindi ho si Pangulong Bongbong ang gumawa ng krimen. Hindi siya pumatay, hindi nagpapatay. Ikalawa, hindi nagdemanda. Kundi ang grupo nila Trillanes, yung mga nagdemanda. Bakit si Pangulo sinisisi? Laging si Pangulo. Putik na yung mga kababayan ko talaga. No? It has been 1 year since the victims of EJK have seen the ray of justice. Yan. The justice No. that they deserve. Correct. It is not the president who betrayed the Filipinos, Correct. but the perpetrators who betrayed. Here, Kaufman goes again. Yan. Politicking. Oo. Politika. Oo, namumulitik itong hayop na si Kaufman mga kababayan ko. Si Kaufman talaga nanunulsul pa mga kababayan, bobo naman. Hindi naman tagumpayan o mailigtas si Digong dyan. Ewan ko, kumukuha sila ng bobo. Si Sara Duterte, bobo. Kinuha yung bobo ring abogado na si Kaufman. O ayan, mga kababayan, hindi nila mailabas-labas si Digong. Kasi nga, mga bobo. Di ba? Paano? Mukhang yun naman talaga ang gusto nila Sara Duterte at magkakapatid Di ba? Hot sauce, wala. Hanggang ngayon, nga pa rin. Hanggang ngayon, hindi nila mapalabas si Digong. Ang dami na nilang inubos na kwarta. Imbis na sana, isinerbisyo na lang sana sa mga tao yung pera na ginastos na bilyon-bilyon na para hudyang kay Digong. Mga kababayan ko, di ba? Kung tinulong mo na sa mga Pilipino, bumili pa tayo. Tignan yung mga kababayan ko, bayad kay Kaufman, 150 million a month. Yung gastos nila papunta't parito. Siyempre mga kababayan, magastos yan. Hindi lang na masikite ang pumupunta dyan. Siyempre kasama baka pati syota niyan. Kasama pati nanay. Kasama pati mga kapatid, kamag-anak. Di ba? Mga pamangkin. Di ba? Asawa, jowa ng pamangkin. Baka pati kabit kasama Di ba mga kababayan ko? Ang dami. Ang dami nilang gastos. Kung yan tinulong na lang sana sa mga Pilipino, di wala na problema. Di ba? Wala nang problema. Ruth, hindi na nagsalita ang Malacanang tungkol doon sa balita na may mga naaresto raw na OFW. Bahala na raw ang Department of Migrant Workers na magbigay ng impormasyon tungkol dyan. At hanggang ngayon,
take home pa rin ang bibig nila tungkol doon sa lumabas na Pulse Asia survey. Wala eh. Hindi na natin papansinin yung pulse na yan. Ang problema nila, yung mga naninira ng mga OFW na kung ano-ano mga pinupost na nilalabag na nila, hindi nila napapansin na nilalabag na yung batas na kung saan sila naroroon at nagtatrabaho. Itong mga OFW, ayun, problema na naman ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga hayop na to. Itong mga DDS na mga OFW, ayan, itong mga minamanipula o mga nauuto nila Harry Roque, nila Maharlika, itong kulto ni Duterte, ayan, napapahamak kayo. Di ba? Ngayon, ang problema na naman, ang gobyerno. Dahil hindi kayo, sasabihin nyo, hindi kayo tinutulungan, kasalanan ninyo. Gawa-gawa kayo ng mga problema, tapos ipapasagot nyo sa gobyerno. Ay, nalasi. Yan. It's a world crisis right now, sabi ni Edel Toto Balduesa. Ewan ko sa inyo mga kababayan ko. At yun, mga kababayan, ang Sara Duterte nyo, hindi pa rin nasasagot yung pong dyan sa may kongreso, sa Kamara, sa patungkol sa impeachment complaint, mga kababayan. Bakit? Kasi nga ayaw talaga sumagot ni Sara Duterte. Buisit, di ba? Buisit. Ngayon, hintayin na lang natin kung ano mangyayari. So mga kababayan, at least sumingit lang tayo. Alam natin talagang wala nang mga tao ngayon dahil mga tulog na. Pero muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Kahit po ilan lang tayo, okay na ho yan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.